Naparito ako upang sila'y magkaroon ng buhay. Ang mga pagbasa ngayong linggo ay naglalatag ng malinaw na larawan. Ang baha sa Genesis, ang paggabay ng pastol sa Salmo, ang pagbabahaginan ng pamayanan sa gawa, at ang tinig ng mabuting pastol sa Ebanghelyo. Iisa ang mensahe, ang tunay na buhay ay umiiral kung may pananagutan, malasakit at katotohanan. Sa Genesis, ang pagtaas ng tubig ay larawan ng pagbubunyag, walang nananatiling nakatago. Sa Salmo, ang pastol ay gumagabay at nag-aalaga. Sa gawa, ang pamayanan ay namumuhay sa pagkakaisa at pananagutan. At sa Ebanghelyo, malinaw ang pagkakaiba. May mga nagbibigay buhay at may mga kumukuha nito. Sa Pilipinas, ang mga larawang ito ay hindi malayo sa realidad. Nanatiling usapin ang hindi pagharap ni Sara Duterte sa proseso ng impeachment, kasama ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa malalaking galaw ng pera. Hindi lamang ito isyong politikal, ito ay usapin ng tiwala ng bayan. Kasabay nito, nararanasan ng mamamayan ang bigat ng krisis sa bansa, lalo na ang pagtaas ng presyo ng bilihin na pinalala ng kaguluhan sa Middle East. Sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr., ang tanong ay hindi lamang kung may tugon, kundi kung ito ba ay sapat na papanahon at nararamdaman. Sa usapin ng flood control project, nananatiling walang malinaw na napapanagot na malaking isda. Sinusubok din ang mga institusyon. Ang House of Representatives of the Philippines ay hinaharap ang tanong kung ang proseso ng impeachment ay patungo sa katotohanan o sa politikang panghinaharap. Samantala, ang Senate of the Philippines ay nahaharap sa kritisismo kung ang mga ulat at investigasyon ay tunay bang naihaharap sa publiko o napipigil sa loob ng sistema. Para sa mga Pilipino, nasa loob man ng bansa o nasa ibang panig ng mundo, ang mga isyong ito ay hindi hiwalay sa kanilang buhay. Ang pag-alis ng mga OFW, ang sakripisyo ng pamilya at ang patuloy na paghahanap ng kabuhayan ay bahagi ng mas malawak na larawan ng pananagutan at katarungan. Kaya't ang mensahe ng mga pagbasa ay nagiging hamon sa ating panahon. Ang baha ay nagbubunyag, ang pastol ay gumagabay, ang pamayanan ay nagbabahagi, at si Kristo ay tumatawag sa buhay, isang buhay na nakaugat sa katotohanan. Ang tanong sa atin ngayon, kung ang katotohanan ay nananawagan ng pananagutan, sino ang handang tumugon at sino ang pipiling umiwas? Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang Damdaming Makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli!